Happy Sabbath po sa ating lahat. Remedios Reyno from Alcala Church po. Kaninang umaga, nakikinig ako doon sa mga nabanggit ni Brother Johnson. May nabanggit siya na kailangan maging maingat sa mga maging bisita, pagpasok at magbigay ng mensahe sa loob ng church. At nabanggit din niya na ano man ang mangyari, at makapag-encounter kami ng ganitong bagay, tumingin lang kami sa taas. At iyon yung kanyang graphics kanina mula sa taas na kinabibilangan doon sa iba-iba. Napansin ko, yung Seventh-day Adventist, may mga nakalagay doon. Yung iba, walang das. Yung sa atin, 7th-day, may das bago day. Yung iba din, nandun yung Seventh-day Adventist, nandun yung First Day, Advent Church, Church of God. So dito, doon pa lang, napapansin ko po na mahirap para sa amin na makuha lahat yung kailangan naming tignan upang alamin yung mga pumapasok dito. Narinig ko din na yung pagkakaroon ng interpretation, doon din yung nagsimula yung pagkawatak-watak, di pagkakaintindihan. Ang tanong ko lang, brothers, ay marami kaming nagiging bisita. Ang kailangan lang namin, ano ba yung pinaka mahalagang dapat naming tignan sa mga bisitang dumarating upang makita namin yung talagang pagkakakilanlan. Kasi tama yung mga nabanggit nyo na may mga reform or ano man, pero ang binabanggit, Diyos pa rin. So, ang ask ko lang po, ano ba kung magbigay lang po sana kayo ng mga kahalagahan upang makita namin agad kung ano yung pagkakakilanlan ng mga nasa labas o yung mga tao na tatayo po dito sa aming church po. Ayan, napakahalaga po yung tanong mga kapatid. Napakahirap nga naman ma-identify at hindi alam kung yung pong na-invite na speaker ay tama ang kanyang mga sasabihin sa panahon ng kanyang pagsasalita o hindi. So, ang maipapayo ko po sa ganan mga kapatid, meron man tayong district pastor, kung meron kayong i-invite na mga katulad po namin, kasi ganito yan sa ibang probinsya, sa Visayas at Mindanao, may mga invitation sa amin. Pero hindi po kami basta nakakarating kung walang clearance mula po sa communication ng mission na nakakasakop sa amin. Kaya nga doon po nagkaroon ng problema nung meron po kaming mga kapwa, manggagawa, mga evangelist din katulad namin, nahihingian ng clearance mula sa communication department or sa Sabbath School Department man yan ng mission, at hindi lang yon ay pati sa district pastor. Halimbawa, district pastor namin, kailangan meron kaming clearance na kami ay pwede ngang iimbitahan. Sobrang safe po at walang makakalusot na magsasalita o speaker na makakatayo at makakapag-impluwensya sa ating iglesia. Mas maganda talaga ilapit sa pastor. Sa totoo lang, napakahirap na ma-inject sa atin yung maling doktrina, maling interpretation. Pag ang isa nahawahan ng mali, yan ay kakalat sa ibang mga kapatid. So, yun po yun. Mahalaga mga kapatid. Ang ganda ng ating ngayon kasi meron na po tayong AWR, meron na tayong Hope Channel. Pero nakakalusot pa rin kung tutusin. Meron din pong mga church na ayaw na makinig sa pastor. Yun ang problema hindi, basta huwag na natin sabihin kay pastor. I-invite natin yan. Ayun, iba yung tinuro. Ngayon, mas maganda po yun talaga, mga kapatid. Lalo na pag mga fellowship, mas maganda po yung idana natin sa pastor. At kung duda tayo, kayo, ay mas maganda. May clearance, lalo na pagka malaking gathering. Brother Gomer. Okay. Well, katulad ng binanggit ni Brother Johnson, marami po tayong ginagawang ay mga para mapigilan yung mga pumapasok na ganun. Kasi nga, hindi maiwasan minsan na mayroon pong nakakalusot sapagkat yun naman po kasi ay nakahula talaga.
mga kapatid. Ang sabi doon sa 2 Pedro 2 ay ganito po yung ating mababasa. Kaya ito po ay hindi po pwedeng hindi matupad. 2:1. Noong una, sabi ni Apostol Pedro, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Yan. At ang sabi niya, gayon din naman, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Kaya nga mga kapatid, kapag naka-encounter po kayo ng mga aral na tila baga bago, sa halip na yan po ay i-entertain ninyo sa sarili ninyo na hindi po kayo magtatanong, ang pinakamabuting gawin po talaga magtanong. Huwag po tayong mahihiya na itanong, mga kapatid. At kung meron naman kayong resources na pag-aralan, ngayon po ay napakadali ng mag-aral eh. Meron na pong AI, ang daming resources para hindi na po tayo maligaw, mga kapatid. Kasi nga, ang nangyayari po kasi dyan, ang sistema naman, dahil hindi na sila mapayagan magsalita sa pulpito, nakikihalubelo sila. Hindi nga ho nagsasalita sa pulpito. Pero, meron siyang kinakaibigan. Ang kinakaibigan niya, diakono. Tapos pag magkaibigan na sila, yun na, ano na siya ng mga aral. Nangyayari po yan. Hindi mo namamalayan, yung diakono, anti-trinitarian na pala, hindi alam ng church. Kasi in-entertain niya yung aral. At hindi siya nagtanong. Yun po ang delikado mga kapatid, na kapag may narinig ka na aral na para bagang iba, abay ang pinakamagandang gagawin po natin, magtanong po tayo. Kaya nga meron po tayong pastor eh. Ang problema, kapag kayong kapatid ay walang tiwala sa pastor, yun ang problema. Di ba? At ang tingin niya mas magaling siya kaysa sa pastor, mas delikado na naman yun. Di ba? Doon pa lang sa attitude na ganon, talagang wala na hong, kumbaga, ang pupuntahan talaga nun kapahamakan. Yun po ang nakikita ko mga kapatid. Kasi doon sa church na inaatinan ko sa Fairview, mayroon pong isang elder doon na kaibigan ko. Wala po siyang sinasabi, pero bandang uli, nagsesend na po siya ng mga quote ng anti-Trinitarian. Okay? So, prinangka ko siya. Bro, naniniwala ka ba rito sa mga quotation na ipinadala mo? Ang sagot niya, pinag-aaralan ko pa. Tingnan ninyo, pinag-aaralan pa niya, pero isinishare niya na. Ang ibig sabihin, kung pinag-aaralan mo pa ang isang aral, wag mong isishare. Kasi hindi mo pa napag-aaralan eh. Ikaw nga hindi mo pa napag-aaralan, pero isi-share mo na. So hindi ka na nag-aaral noon, naniniwala ka na, mga kapatid. Yan po yung napakadelikado. Ngayon, mabuti na lang sa akin niya ipinasa dahil iniisip niya makukuha niya ako. At mula doon mga kapatid, ako po ay gumawa ng lecture tungkol sa banal na espiritu kasi nga yan po yung yung mga anti-trinitarian, yung Holy Spirit. So napilitan po ako mag-aral, pag-aralan yung Holy Spirit at inilecture ko sa church. At sa awa ng Panginoon mga kapatid, ay hindi, kumbaga, yung pabalik ko na sana siya ay napabalik po natin. Hindi lamang po yung nagsasalita sa pulpito mga kapatid, ang iingatan po ninyo. No? Kasi kung yun lang ang iingatan ninyo, hindi nyo alam yung nandyan sa nakikihalubilo pala, may daladalang ibang aral. Kaya nga tayo, ang sabi ni Apostol Pablo sa Efeso, tingnan po ninyo sa 4. Basahin po natin yung talatang 12. Tingnan mo yung 11. Tingnan po ninyo, sabi niya dyan. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, ang mga iba'y propeta, ang iba'y ebanghilista, at ang iba'y pastor, at mga guro. Verse 12. Sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Tandaan po ninyo mga kapatid, ang ating iglesia ay kumpleto sa kaloob. Hindi po tayo kulang sa kaloob. Actually, kung reference lang ang pag-uusapan, mayroon po tayong mga Bible scholar. Mayroon po tayong BRI. Kaya wag ho kayong maniniwala doon sa papasok dyan at magtuturo ng iba, tapos pag binasa mo sa fundamental beliefs, wala. Ay delikado po yan. Kaya nga, ang purpose nitong mga kaloob na ito mga kapatid, para patibayin ang bawat isa sa atin. Ang sabi dyan, sa ikasasakdal ng mga banal. Tapos, verse 13. Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. And verse 14, upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa na napapahapay
dito't doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng tao. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, para tayo ay magkaroon ng ika nga ay pananggalang doon sa mga maling aral na papasok, anong gagawin? Ay sa halip na ang panoorin nyo ay yung probinsyano, pwede namang pag-aralan natin siguro ang panoorin. Bigyan natin ng panahon na panoorin yung ating mga programa, mag-aral ng salita ng Diyos, para pag may pumasok dito na kung ano-anong sinasabi, alam po natin mali ang sinasabi niya. Experience ko po yan, mga kapatid. Doon sa PUC noon, mayroong akong pastor na iginagalang, hinahangaan. Talagang pag yun ang nagsermon sa PUC, talagang ako po'y hangang-hanga. Naging presidente ng conference, pero nung huli kong mamit, anti-Trinitarian. Siya ang speaker. Tuwang-tuwa ako, mga kapatid. Wow! Yung pastor na hinahangaan kong speaker. Kaya lang, nung nagsasalita na, iba na ang sinasabi. So, after nung kanyang salita, nung divine, pagkatapos ng kain ay na-approach ko, Pastor, hinahangaan ko po kayo nung ako'y nasa PUC. Pero ako'y nagulumihan na sa inyong mensahe. Tama ho ba na ang inyong mensahe ay si Kristo at ang Holy Spirit ay iisa lang? Kinonfirm niya, mga kapatid. Yes. Si Jesus Christ daw at yung Holy Spirit, isa lang. Nung kinonfirm niya, nagtanong na ako. Pwede ho bang magtanong kahit isa lang? Nung nagtanong ako, gamit kong isang talata, ang sagot niya sa akin, huwag na tayong mag-usap, may alam ka naman pala. So, hindi ho ibig sabihin, mga kapatid, na porke pastor, hindi ho yan garanti na ang sasabihin niya ay tamang doktrina. Ang garanti para malaman mo na tamang doktrina ang sasabihin niya, dapat alam mo kung ano yung tamang doktrina. Amen? Yun po ang dapat nating gawin. Mag-aral po tayo. Huwag po nating pabayaan yung ating Bible study, yung pag-aaral po natin. Yun ang pinaka magandang pamamaraan para mapigilan ang pagpasok ng maling doktrina, mga kapatid. Meron lang po akong ipapakita ditong mga quotation ni Mrs. White kung paano hindi natin mapipigilan yung paglitaw ng mga pumapasok sa church na may iba-ibang interpretation. Kasi karamihan din po sa kanila. Actually, ito yung dahilan ko bakit ko sinulat itong libro na ito. Pagharap sa mga tumalikod, meron po kasing libro nung araw si Pastor Plauta na ang title ay Pagharap sa Tumalikod. Kaso lang ay wala nang natirang kopya. Sabi ko, Pastor, asa na yung libro mo? Tandaan si Pastor Plauta, sabi niya, wala na tayong wala na yung kopya, hindi na malaman. Ay ako itong tuwa noon. Nagkataon na nakita ko po yung libro na malamang yun ang kanyang pinagbatayan. Lalo na ngayon, meron na po tayong internet, yung Encyclopedia of Seventh-day Adventists, lahat ng gusto mong itanong nandun, sasagutin ka. Kaya gumawa ko po ako ng libro, kaya lang mas modernized po siya. Mas makabago yung approach niya at ito po ay history ng mga umalis sa Adventist at lalo na yung apat na malaking grupong reform, yung ISDARM, IMS at Davidian. Ito palang tatlo ang mas malaki. Yung ibang maliliit na grupo nandito rin. Pero nag-concentrate po ako doon sa tatlong iyon at kung ano ang dahilan ng kanilang pag-alis. Ngayon, gusto kong i-share po dito, mga kapatid, ang papaanong ginagamit yung deception by using Ellen White writings. Pagka ginamit na kasi sila, nakakatuwa pa nga yung approach ng mga Davidian eh. Hindi ito nuturo sa atin, tinatago ito ng mga pastor. Kaya tuloy pag na-impluwensyan, galit na sa pastor. Bihirang mga pastor na to, nga naman, di nagtuturo ng spirit of prophecy. Kaya lang, pag binag-aralan, naku po, ay lihis. Kaya sabi po ni Mrs. White, TM 42, it will be found that those who bear false messages will not have high sense of honor and integrity. They will deceive the people and mix up with their error the testimonies of Sister White and use her name to give influence to their work. They make such selection from the testimonies as they think they can twist to support their position. Ayan. So, ito ikang mga tao ay nagdadala ng huwad na mensahe. Walang mga integridad at hindi kagalang-galang. Ininiligaw yung mga kapatid sa iglesia. Ginagamit yung sulat ni Mrs. White sa pagitan ng pagbabasa ng mga ito. Pero pinipilipit naman para mapasunod sa kanilang sariling paniniwala. Sasabi po dito, so that their error may have weight
and be accepted by the people. They must interpret and misapply that which God has given to the church to warn, counsel, reprove, comfort, and encourage those who shall make up the remnant people of God. Ayan. So, yung kanilang mga sinasabi ay meron ding mga, ito nga mahirap dahil nga sa walang knowledge, madaling mapaniwala, no? Pero ang totoo, nililihis nila, minamali nila yung mensahe ng Diyos sa magitan ni Ellen White na ito ay naglalaman ng mga warning, payo, pagsaway para pasiglahin ang bayan ng Diyos. Mga kapatid, kaya nga nakakalito din kapag hindi natin in-interpret ng tama. Meron po akong mga kami topic na paano ini-interpret ng tama ang Spirit of Prophecy, kasi parang Bible din yan. Kailangan gamitan ng hermeneutics, proper interpretation. Kasi pag hindi, lalabas parang magkakontra din yung sulat ni Mrs. White. At ang sabi pa po dito, those who receive the testimonies as the message of God will be helped and blessed thereby. But those who take them in parts simply to support sound theory or idea of their own, to vindicate themselves in a course of error. So, si Ellen White ay isa sa pinagpala at ginamit ng Panginoon para pangalagaan ang kanyang iglesia. Subalit yung mga gumagamit ng kanyang mga sulat na paputol-putol kung saan-saan, pagdodugtong-dugtongin para masuportahan yung kanilang paniniwala, ay magiging sumpa at malaking pagkakamali ito, mga kapatid. Kaya nga ang babala niya, when men arise claiming to have a message from God, but instead of warring against the principalities and powers of the rulers of the darkness of this world, they form a hollow square and turn the weapons of warfare against the church militant. Be afraid of them credentials. God has not given them any such burden of labor. They would tear down that which God would restore by the Laodicean message. So, pagka may dumating daw na mga lilitaw, at sasabihin na sila ang may dala ng tunay na mensahe na mula sa Diyos, subalit madali namang mahalata ang mga ginagawa nila sa halip na mangaral sa labas ay sa loob. Kaya nga sabi, instead of warring against the principalities and powers and the rulers of darkness of this world, they form a hollow square and turn the weapons of warfare against the church militant. Sa halip na ang armas itutok sa mga kalaban, doon tinututok sa mga kapatid. Kumbaga, sa halip na mangaral doon sa labas, sinisira ang mga nasa loob. Pinapahina, tinitear down yung mga kapatid na nasa loob ng iglesia. At ito po ay talagang nangyayari, mga kapatid. Kaya nga sabi niya, there are little companies continually arising who believe that God is only with the very few, the very scattered, and their influence is to tear down and scatter that which God's servant built up. Yan. So, merong mga patuloy na lumilitaw. Pero hindi talaga sila nag-grow. Ang nakakatuwa nito, meron pa talagang lumilitaw. Mag-isa lang siya, pero ang tibay, ang lakas ng loob. So, makikita po natin, saktong-sakto yung sinasabi ni Mrs. White dito, Restless mind who want to be seeing and believing something new continually are constantly rising. Some in one place and some in another. Tama talaga Nagkalat. Meron dito, meron doon, meron sa Palawan, sa Mindanao, sa Cebu, o kung saan-saan po. Sa Bulacan, meron din. Some in one place and some in another. All doing a special work for the enemy. Yun lang. Busy. Pero trabaho ng kaaway. Yet, claiming to have the truth. Siyempre, kaya ang nakakahikayat. Ito ang liwanag. Kailangan natin ituro sa iglesia. Kaya nga ako po ay hindi ko po talaga ugali na magsermon na puro sulat ni Mrs. White yung gagamitin ko, dahil ayaw ni Mrs. White ng ganon. Gusto niya Biblia at Biblia lamang. Pero sila na mga nagpapanggap, halos di na gumagamit ng Bible. Pansin niyo mga kapatid? They stand separate from the people whom God is leading out and prospering, and through whom He is to do His great work. Kaya nga yung mga nagpapanggap ay may nagpapakilala, Adventist, o saan ka miyembro, ay di man maituro. Mahirap mga kapatid. May karugtong pa. They are continually expressing their fears that the body of Sabbath keeper are becoming like the world. Yan di ba yung akusasyon? Wala na daw po sa ayos yung church. Hindi na po ito ang tunay na bayan ng Diyos nung una. Sabi ganon. Para na itong
hindi na ito totoo, para na itong walang pinag-iba na sa sanglibutan. So sabi po dito, but there are scarcely two of these whose views are in harmony. They are scattered and confused, and yet deceive themselves so much as to think that God is especially with them. Alam nyo, nung pinag-aralan ko po mabuti yung history ng ISDARM, Davidian at IMS, ay ako po ay naawa. Kasi marami po sa kanila ang hindi talaga nila alam ang totoong dahilan. Hindi nila alam ang totoo pong reason ng kanila pong mga pinuno. Ang nasa website po ng Seventh-day Adventist Reform Movement kung bakit sila itinawalag ng Seventh-day Adventist, ang pinaka-main reason, because of unchristian conduct. Sipin mo yan, hihikayatin ka, pero nasa website nila, kaya sila tinawalag because of unchristian conduct. Nasa website nila, meron po dito. Meron po dito nilagay ko, nandun mismo yung link sa website. Sa IMS, ganun din, mga kapatid. So bakit unchristian conduct? Kasi hindi naman talaga balak na sila'y umalis. Ang problema, ang rason ng ISDARM ay umalis na daw ang Seventh Adventist sa tamang posisyon kasi pumayag na sumama sa giyera ang Adventist. At yun daw ay desisyon ng General Conference. Pero ang totoo, yun po ay nangyari lamang sa German. Sa European Division, sa pamagitan ng isang presidente ng isang division, si L.R. Conradi. Siya ang pumayag na sumama sa gira. Yun lang. Walang alam ang General Conference. Tinanggal nga siya ng General Conference sa desisyon niya. Pero ituturo sa inyo ng mga ito na desisyon daw yon ng General Conference. So sobrang deception, mga kapatid. Kawawa naman yung mga nadaya. Ito namang mga Davidian, si Victor Hotep daw na pinuno nila, nakastuklas ng napakagandang liwanag nung isinishare na ito sa mga pinuno, sa presidente ng General Conference, mga kapatid, ay hindi daw pinakinggan si Victor Hotep na nakasumpong na mas liwanag, tagapag-interpret ng sulas ni Mrs. White. Pero sa record pala ng Seventh-day Adventist, mga kapatid, in-entertain siya, pinag-present siya ng presidente ng General Conference at yung mga kasamahan. Nung nagsimulang mag-present si Victor Hotep, pagdating ng tanghali, kasi isang linggo dapat yun, pagdating ng tanghali, ayaw nang tumayo. Natakot na, nahalata niya na hindi niya kayang ipagtanggol sa harap ng mga leader ng Adventist that time. Yung kanyang sinasabing liwanag, rejected lahat kasi puro kontra sa sulat ni Mrs. White. So, nakakahikayat, ang lalakas makahikayat niyan. So, yun po, mga kapatid, kailangan po talaga doble ingat po tayo. Ayan.